Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainiyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw, ginugunitan natin si San Isidro, ang patron ng mga magsasaka, nawa ay sa kanyang panalangin, pagkalooban ng Diyos ng maayos na pamumuhay ang ating mga kapatid na magsasaka at upang sila ay magkaroon ng masaganang ani para sa mas malagong buhay. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, buong kababaang loob, aminin natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan. Sa lahat ng aming pagsisikap ay magkaroon ng makakain sa lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil si Heroon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudiyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudiyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto. Saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria
kasama ang mag-asawang Priscilla at Aguila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayo't may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Si San Isidro Labrador na ating ginagunita ngayong araw ay isang simpleng asawa, magsasaka at manggagawa. Ngunit malalim ang pananampalataya. Ano po ang mga katangian ni San Isidro na maaari nating matularan? Una, ang kanyang pagiging generous sa mga mahihirap. Dahil nga po sila rin ay mahirap, ramdam ni San Isidro ang paghihirap ng iba. Kahit salat ang kanilang buhay,
nakapagbibigay pa rin siya sa mga taong mas nangangailangan. Pangalawa, ang malalim na pananampalataya, ang kanyang pagdalo sa misa bago magtungo sa bukid para magtrabaho. Alam po ninyo, karamihan siguro po sa inyo, bago magtungo sa opisina, madalas magsimba muna, lalong-lalo na kung ang misa ay alas 6 ng umaga. At ito po ay isang magandang paraan natin para matamo talaga ang tunay na kabanalan. Katulad ni San Isidro Labrador, bago magtungo sa kanyang trabaho, dumadalaw muna ng misa upang makapagpasalamat at makahingi ng tulong sa Diyos. Kaya alam po ninyo, minsan daw po, may mga kasamahan siyang nagreklamo, lagi siyang late sa kanyang trabaho. At nung gusto na siyang kumprontahin nung may-ari ng lupa na kanyang pinagkatrabahuan, nakita ng may-ari ng lupa na may kasamang mga anghel, si San Isidro na kasama niya ng katrabaho. Kaya siguro mas napapadali ang trabaho ni San Isidro. Sa ating ebanghelyo, inahilin tulad ni Jesus ang kalungkutan sa isang ina na nagdadalang tao at malapit ng manganak. Kagampan na, malapit ng iluwal ang sanggol. At alam naman natin kapag oras na ng panganganak ay hindi biro. Talagang ang isang paa ay nasa hukay. Ganito inilarawan ni Jesus ang kalungkutan ng mga alagad na magiging sanhi ng kanilang kagalakan. Alam po ninyo, sa buhay natin mga kapatid, marami tayong silent battles na tayo lamang ang nakakaalam. Silent struggles na walang ibang nakakaalam kundi tayo at Diyos lamang. Pangiti-ngiti lamang, pero ang totoo, hirap na. Pangiti-ngiti lamang, pero ang totoo, gusto nang lumuha. Ganon din ang mga nanay. Bagamat gusto nilang magkaanak, pero yung 9 na buwan na kanilang dala sa sinapupunan ang kanilang anak ay hindi biro. Alam po ninyo, ganito rin ang mga magsasaka. Isa sa mga katangian ng mga magsasaka ay ang matiyagang paghihintay. Yung mga magsasaka, lalo na po ngayon, siguro araw-araw, nagdidilig ng halaman nila, ng kanilang pananim, na sobrang init, kailangan araw-araw diligan para hindi mamatay. Matiyagang naghihintay para makita ang araw ng anihan. Ganon din ang isang ina, 9 na buwang naghihintay, handang magsakripisyo hanggang sa dumating yung araw na maipanganak ang kaniyang sanggol. Hindi malayo ito sa ating karanasan sa bansang ngayon. Kawalang katarungan, ngunit may pag-asa. Maliliwanagan din ang lahat, malalagot din ang mga may kasalanan, mangingibabaw din ang katarungan. Sabi nga po ni Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan, ang bilis talaga ng panahon, sabi niya sa kanyang liham pastoral, noong Good Friday, inalala natin yung kamatayan ni Lord sa krus at yung grabing pagkadismaya ng mga apostol. Noong Easter Sunday naman, nakita natin yung gulo ng isip at pagkabigla nila nung makita nilang siya ay nabuhay na mag-uli. Ngayong Ascension Day, sapagkat sa linggo ay pag-akyat na sa kalangitan ng ating Panginoon, pilit nating nilalabanan yung lungkot ng paghihiwalay at yung masakit na katotohanan ng pamamaalam. Ganito rin ang naramdaman natin ngayon bilang isang bansa. Habang pinaginilayan natin ang mga iskandalong nangyari nitong nakaraang linggo o mga nakaraang araw, sobra tayong frustrated at bagsak ang loob. Nalilito tayo at talagang hindi makapaniwala sa mga balita. Nagluluksa tayo ngayon, hindi dahil umalis si Lord, kundi dahil tuluyan nang nawala ang moralidad at kahihiyan sa gobyerno. Pinalitan na ng garapalang kabastusan ang dangal sa serbisyo.
nagluluksa pero babangon. Ganon din sa magsasaka, bagamat nahihirapan, dahil alam naman natin ang mga magsasaka sa ating bansa, kulang na kulang ang oportunidad, uutang para makapagtanim at pag nakapag-ani na, pambayad lamang sa utang. At ganon lagi ang kanilang sitwasyon, hindi na nagbabago. Madalas pa nga, ang kanilang mga ani ay nasasayang o nabubulok na lamang dahil hindi may pagbili. Ganon din ang isang nanay, matiyagang naghihintay sa araw ng pagsilang ng kanyang anak. Nagluluksa pero babangon. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagkatanim at pag-aani na mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanim na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat, sa pagbigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya.
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay niya nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani na mga magasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal.
ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa, ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigayin na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Katlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi na kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli sa darating na ika-23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ikalima, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Photo Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12 na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipadadala sa official email ng Pambansang Dambana. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries. Paalala, ang pasahan po na entries ay hanggang mamayang 1:00 na lamang. Tunghayan ang kompletong mechanics ng ating Facebook page. Nawa, ang buhay ni Padre Pio ay ating maipamalas at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Kaanim, sa darating na May 25, ipagdiriwang natin ang karawaan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula May 22 hanggang May 24 sa ganap ni ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa Mayo 25 sa ganap ni ika-9 na umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas sa ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas sa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.